Patuloy pa rin natin tinututukan ang kwento ni Eden Aguilar na binugbog ng kanyang kapitbahay sa Puro 4, Barangay Masili ng Calamba City, Laguna. Kanina nakita natin yung larawan ni Eden na biktima ng physical injury. Matatandaan po na sa Santa Cruz, Laguna isinampan ni Eden ang kaso at hindi sa Calamba Police na siya nakasasakop sa lugar. Ayon kay Eden, isa lang ang dahilan. Pinagpapasapasahan siya ng Calamba Police. Narito ang report ni Rachel Junedo. Totoo nga bang pinagpapasapasahan ng mga pulis sa Calamba si Eden Aguilar? Inalam namin ang panig ng Women and Children's Desk ng Calamba Police. Narito ang kanilang paliwanag. So sabi ko sa kanya, kung magpa-file ka ng kaso, patingin mo na ng medico legal mo. Pero ang tingin ko, hindi kami ang hahawak dahil based, pinakita din kasi niya sa akin, may statement siya, wala dito. Based din sa statement mo, na ang gumawa sa'yo ay hindi mo nga karelasyon. Ipinaliwanag ng Calamba Police kay Eden na hindi ito pinagpapasapasahan tulad ng pakiramdam nito at siyang inireklamo sa responde. Nagulat ako kasi may ADF na nga siya. Sabi ko, kung may ADF na siya, ibig sabihin na filed, na ano pa yung gagawin namin? Sabi niya sa akin, sabi ko, ba't may ganito ka na? Ibig sabihin na i-file na siya. Hindi po, scratch lang po yan. Scratch lang daw yun. So, kung hindi mo pwedeng sabihing scratch, yung may oath na ng isang piskal. Chief prosecutor yung nag-oath sa kanya doon sa nakita kong IDF. Hindi naman pwedeng yung isang mong reklamo is 2 beses mong i-file. Anong mangyayari doon sa kaso mo? Hindi ka namin pinagpapasapasahan kasi hindi naman namin ugali yun. Binibigay ka lang namin sa tamang seksyon na hahawak ng kaso mo. Ang isa sa pinangangambahan ni Eden ay ang kanyang seguridad. Kapitbahay niya kasi ang suspect na si Christian at hindi siya komportable na makita itong malayang nakakagala sa kanilang lugar. Siguro kasi ang iniisip niya, once na nag-file tayo ng kaso, pwede na nating hulihin yung tao. Diba hindi naman ganun? So, naging victim siya, na i-file niya yung kaso, so antayin pa natin yung warrant of arrest para mahuli yung perpetrator niya. Hindi naman tayo pwedeng basta-basta na lang humuli ng tao nang walang warrant of arrest. At yung warrant of arrest po, ang mag-i-issue po nun, court na po, hindi na PNP. So, ang gagawin na lang po niya dito, aantayin po niya ang hearing, ang patawag ng piskal. Hindi na po ito, tapos na po sa level, kumbaga kung titingnan natin, tapos na po sa level ng pulis, nagampanan na ng pulis. So, doon na po sila mag-uusap sa fiscal's office, sa court na po. Nalaman din namin sa Calamba Police na hindi ito ang unang pagkakataon na dumulog sa kanila para magreklamo si Eden Aguilar. Noong una, isang kaso naman ng sexual assault ang inireklamo nito. October 17, 2011 ito na i-file at na-dismiss noong October 30 ng pareho ring taon. So nung sinabi niya sa akin, nagpa-areglo po ako pero hindi naman agad-agad, nakalimang hearing po kami. Sabi ko, hindi naman natin kailangan itanong kung nakailang hearing kayo eh. Ang result pa din nun is nagpa-areglo ka. Bilang babae, tingin ko, gusto niyang iangat ang kanyang dignidad. Pero ngayon pong nalaman ko na nagpa-areglo siya, nalungkot ako. Pero wala naman akong magagawa. Ang kasong inilapit ni Eden Aguilar sa Santa Cruz Police na physical injury ay ibinalik din sa Calamba. Ang Calamba Prosecutor's Office ang didinig sa kaso ni Eden dahil dito nangyari ang inirereklamong umano'y pambubugbog. Ako si Rachel Junedo, ang inyong koresponde. Mga kaibigan, pareho natin narinig ang panig ng biktimang si Eden, gayon din ng Calamba Police na inireklamo. Biktima si Eden at karapatan niya ipagtanggol ang kanyang sarili. At ang mga pulis naman ay nakaalalay para tumulong sa mga nangangailangan. Pero bilang isang individual, ay sa atin dapat mauna ang pag-iingat sa ating sarili. Alamin ng mga batas ukol dito at ang aming tugon sa problema ni Eden Aguilar. Ang Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 ang siya nagbibigay ng karapatan at proteksyon laban sa mga pang-aabuso sa mga kababaihan. Layunin ng batas na ito na maprotektahan at mabigyan ng hustisya ang mga kababaihan at mga kabataan na nakararanas ng mga pang-aabusong pisikal, sexual, psychological at iba pang kagaya nito. Bukod sa batas na ito,
mayroon ding batas na Republic Act No. 8353 o ang the Anti-Rape Law of 1997. Ang nasabing batas naman ay nagsisilbing proteksyon ng mga kababaihan laban sa iba't ibang uri ng mga pang-abusong sexual. Umiiral man ang mga batas na ito, katungkulan ng isang babae na proteksyonan din ang kanyang puri ayon sa paliwanag ng Calamba Police Women and Children's Protection Desk. Kaugnay nito ay tumanggap ng pagpapayo si Erin Aguilar mula sa Women and Children's Desk ng Calamba Police. Kung yung kinatatakot po niya, yung nalalapitan pa siya ng perpetrator, pwede niyo po siyang isyuhan ng barangay protection order. Ang effectivity po nun is naglalast po yun ng 15 days. After 15 days po, pwede niya na pong i-file yun since nakapag-file na siya ng kaso sa court po. Yun para naman sa temporary protection order. Ang barangay protection order po, yun po yung nagsasabi po yun na hindi siya pwedeng lapitan ng mga respondent 15 meters away. At pag po na-violate yun, pwede pong hulihin yung mga respondent. Pero despite na na-file niya na yung kaso, nakaka-experience pa rin siya ng mga verbal na pang-aabuso mula doon sa respondent, ipablatter lang po niya sa barangay. Ngayon po, pagka-hearing po, pwede naman niyang i-add yun doon. Sabi ko nga, kunin mo yung lessons learned at kung ano yung nakita mo negative doon sa mga nangyari sa'yo, wag nang ulitin. Kung na sana, wag nang maulit. Huwag ka nang maging biktima ulit. Ano? So, tama na yung 2 beses. So, wag na. Ang mga batas para sa proteksyon ng mga kabataan at ng kababaihan ay laging nasa panig ng biktima. Subalit may mga proseso sa batas, lalo na kapag ang isang reklamo ay formal na naidulog sa pulisya, lalo na sa korte, na siya naman nagbibigay ng garantiya na ang batas na ito ay kumikilala rin sa karapatan ng mga pinagbibintangan at ng mga akusado. Reklamo man o formal ng kaso sa korte. Yan ang aming tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Ako si Oning Miranda. Magbabalik po ang Responde. Tutok lamang mga kaibigan.